Para bigyan tayo ng impormasyon pa, karagdagang Oo. impormasyon kung totoo ba ito. Kasama natin si Colonel Louie Di Maala, tagapagsalita ng Philippine Army. Colonel Louie, good morning ho. Good Welcome mo sa Laser morning. H. Yes, magandang umaga, Ednel. Ayon Kisses, magandang umaga din sa ating mga kababayan. Opo, Colonel, sa inyo na ho manggaling, tama ho ba itong mga impormasyon na may mga Army recruit ho tayo na namatay during the training? Tama ho ba? Yes, we confirm itong kasawingan itong dalawang recruit natin dito sa training command. Una-una tayo nagkikiramay doon sa pamilya ng dalawang ito dahil sa hindi naasahang pangyayari. Lahat ng suporta sa ngayon ay binibigay natin doon sa pamilya para kahit paano makatulong ito sa kanilang itong pinagdadaanan. Oo. Paano ho ba ang nangyari? Maaari niyo po bang ikwento kahit brief lang kung papaanong sinawing palad itong dalawang ito? Ang base doon sa nakuha natin initial report ay nagkaroon sila ng formation at itong dalawang ito ay nag-collapse during that formation. Nagkaroon sila ng accounting. So itong dalawang ito ay nag-collapse at sinugod kaagad doon sa Tarlac Provincial Hospital. At nung kinagabihan na doon na-declare na dead itong dalawa, and sa ngayon yun ang inaantay natin, yung final report on kung ano ba talaga yung cause ng kanilang pagkamatay. And yung training command ay nagkakaroon din ng kanilang internal investigation dito naman sa parte nung ano yung nangyari. Nakafocus ito ano yung nangyari prior ng kanilang pag-collapse during the formation, para talagang sinisiguraduhin natin na walang mga foul plays na nangyari at lahat ng anggulo or circumstances ay titingnan natin dito sa internal investigation na ginagawa ng training command. Mm-mm. Colonel, kailan nangyari itong collapse nitong dalawang trainee natin or recruit? Ito yung nangyari nung 25 ng Mayo. Mm-mm. Tapos nung gabi rin yung na-pronounce sila as wala na doon sa paggamutan. Yes, during the naisugod sila sa ospital dahil lang nangyari yung insidente na ito tanghali during their formation for their accounting. After silang kumain ng kanilang tanghalian, nagkaroon sila ng formation for the next activity. So kasi ito yung routine na sa sa araw ng ating mga training. Nagkakaroon ng heavy formation, yung kanilang exercises, tapos nagkaroon ng lecture sa classrooms, then again formation for the next activities. I just want to correct 25 sila nag-open yung kanilang Training. 25 yung nag-open ito. And itong insidente na to, pagkamatay nitong dalawa, ay nangyari the following day. So ito yung mga tinitingnan natin mga circumstances, ano talaga yung naging reason kung bakit nangyari. And as well as yung medical result din na inaantay natin from the hospital naman as to the cause ng incident, ang pagkamatay. Ibig sabihin, Colonel, nakakaisang araw pa lang sila ng training. Yes, ito nga kaya nga tinitingnan natin ito dahil lang usually kasi ang activity na reveille, lecture, tapos lunch nila, and then lecture ulit, and then sa gabi naman formation sila ulit bago naman matulog. So ito yung routine nila dahil bago pa lang kaka-start ng kanilang training. So ito yung mga activities pa. Wala pa masyadong pinaka-physical exercise nila dito is the reveille, yung kanilang routine na reveille exercises. So Colonel, kaya lahat. oo, Colonel, bago po sila pumasok sa ganyan na, di ba po, nagkakaroon naman ng mga, Correct. kumbaga ay parang medical examination Oo, kung testing, sila po oo. ay fit para sa training. Yes, tama yun. Lahat sila dumadaan sa complete medical examination. Kaya tinitingnan natin kasi there are also instances na baka
kumbaga, may mga medical concerns sila na na-trigger during the training. So tinitingnan din natin. So lahat pati yung result. Kaya titingnan din natin yung result ng kanilang naging medical examination prior the start ng activity, anong kanilang training. Yun ang importante dyan. So lahat ng anggulo. Kaya yan yung part ng internal investigation na ginagawa ng TRACOM. Kasi kung ang pinaka physical activity lamang nila ay hindi pa naman nakamax dahil first day pa nga lang Puro lecture at formation ito, Colonel Louie. May mga tanong dito kasi Tarlac ang area Miss Cases ng training command. Hindi ba dahil sa heat stroke lamang ito o may indication ba, Colonel Louie, na may physical injuries itong dalawang ito nung dalhin sa ospital? Sa ngayon, ang initial report na sa atin, nakarating is wala sa physical, walang physical indications na merong foul play na nangyari. Kasi, kumbaga nangyari ito during the formation tanghalin tapat and talagang pinagbabawal na natin yung any physical harm sa ating mga trainees, yung maltreatment, etc. Kaya nga, immediately, nagpakandak ang training command through the guidance na rin ng Philippine Army ng internal investigations to really find out ano talaga itong mga circumstances na possible na maging cause ng kanilang pag-collapse at pagkamatay later on. So, ito yung mga natin. As to the result for the cause is we cannot speculate kasi we're still waiting for the result of the investigation as well as yung result ng sa hospital kung ito ba ay health related or any other causes. Pwede po bang isinasa publiko niyo po ba yung identity nitong dalawang recruit na ito? Kasi I believe yung isa, at nasan po yung kanilang mga labi? Kasi I believe yung isa po ay mula sa malayong probinsya. Taga Mindanao pa ata. Yes. Actually, no, sa ngayon, hindi ko pa maibibigay yung mga identities nitong dalawa. But as of now, nandoon na kasama nila yung kanila naibigay na natin sa kanilang pamilya at kakulukot itong kanilang yung paano yung pag-handle nito, lalo doon sa isang training na dadali pa sa Mindanao, yung kanyang labi. But we are constantly coordinating with the families nitong dalawang namatay nating trainee. Colonel, at two male recruits ito, no? Tsaka taga saan yun na lang siguro? Sorry, Jen? Dalawang male, lalaki ito parehas. Yes, dalawang lalaki ito parehas. No? Taga saan, sir? Yung isa is taga Mindanao and yung isa naman ay dito sa Tarlac mismo. Alright. Sige, sir. Kapag may update, sir, makikibalita ho kami doon sa, lalo na yung resulta ng investigasyon. Oo, gaano po ba katagal bago po lumabas yung resulta ng investigasyon na yan? At the soonest, yung ang instruction natin sa training command, the soonest, dahil gusto nga natin na malaman talaga yung real cause, dahil ayaw natin naman mangyari dahil kung kaka-start lang yung training at ongoing pa yung training ng ibang kasamahan nila. So ayaw natin mangyari ulit itong mangyari sa dalawang kasama nila. Kaya the soonest na kailangan malaman natin ang real cause para makapag-adjust tayo ng training activities. Kasi sa ngayon, ang situation doon sa Tarlac ay talagang at kaya ang mga minor initially na ginawa nating adjustment doon sa training nila ay ang mga formation na natin ngayon is nandoon sa loob na, open court. And aside from dun sa regular na binibigay natin na tubig sa mga trainees natin, naglagay pa tayo doon sa mga strategic areas ng kanilang training activity ng mga drums na may malamig na tubig. Tubig na nilalagay pa natin ng yellow just to
to ensure na hindi ma-dehydrate, hindi ma-heat stroke yung ating mga trainees sa ngayon. Last question on my part, Colonel. I believe yung training ay tuloy-tuloy pa rin po, ano. Pero yung mga officers po na humahawak dito sa mga dito sa Pag-asalan. dalawang recruit na ito, Information. sila po ba ay hinold muna o sinuspindi muna dyan sa training na yan? Yes, tama yun. Doon sila ngayon sa training command and they are part of the investigation na ginagawa ngayon ng command. This is also to ensure na talagang fair and transparent yung magiging result ng investigation. Ilan sila, sir? Ilang direct superiors ito? Sa ngayon, ang tinitingnan natin kasi meron silang tinatawag na training models, no? So, ang tinitingnan natin ngayon dito is yung dalawang training model na directly, no? Kasi team kasi ang organization nila ito by squad during that training. So, yan yung direct lang ang tinitingnan natin as part of yung iniimbestigahan. So, dalawang direct superiors ay bahagi ng investigation, sir. At nakahold ngayon sa training command. Yes, tama yan. Alright. Colonel Louie, maraming salamat po sa oras. Thank you. Yes, maraming salamat din at mag-report lahat. Si Colonel Louie de Maala, tagapagsalita ng Philippine Army. Oras natin. Oras sa buong Pilipinas, alas 6:52. Jolina Magdangal.